Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pancit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering, 2650 Main Street in Vancouver. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Hazel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Come and meet our friendly staff on our two locations at 5581 Victoria Street and 4915 Main Street in Vancouver. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. Hello mga kabayan! Narito na ang pinalakas at pinalawak na coverage ng Balitang Vancouver nationwide. Mga pangunahing balita na sagap ng aming news team para sa linggong ito. Mula sa silid balitaan ng Philippine News Canada dito sa British Columbia, kasama aming mga field reporters and news correspondents. Ako po, si Liza Roxana. Hatid namin sa inyo ang mga may init na balita at mga isyong kukumpleto sa inyong masaya at masaganang araw. Ako po si Melanie Bernal. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman at mga pangyayaring maaaring dumikit sa inyong mga isipan. Kami ang boses ng mga Pinoy sa Canada. Ako po si Angel Garcia. Isang araw na naman na puno ng intriga para sa inyong lahat. Mga balitang kontrobersyal na sumasangkot sa mga paborito ninyong showbiz personalities ating pagpifiestahan. Ako po si Charlene Ocampo. Ito ang Philippine News Canada. Malapit lang ideklara kontrolado Mga aspiring candidates galing sa iba't ibang samantala ang Mga tagahanga sa isang masayang concert. May isang linggo pa kayong natitira para. Narito na ang mga pangunahing balita para sa linggong ito. Measles outbreak sa British Columbia, pinaghahanda na ng Ministry of Health. Mama sa Pano encounter sa Maguindanao, umani ng iba't ibang opinyon galing sa mga kritiko. Engagement ni Tony Gonzaga at Paul Soriano tampok sa ating PNC Showbiz! Sa pagpasok ng spring season sa Canada, ito na rin ang panahon ng measles outbreak sa probinsya. Mga health officials sa British Columbia nananawagan sa ngayon sa mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak laban sa nasabing sakit. Narito ang report. May kaugnayan sa paglaganap ng sakit na tigdas sa mga bata sa ilang bahagi ng Amerika, pinapayuhan sa ngayon ng mga health authorities sa Canada ang mga magulang na siguraduhin handa na ang kanilang mga anak laban sa maaring paglaganap ng nasabing sakit sa bansa, lalong-lalo na dito sa probinsya. Ayon sa report ng Fraser Health of BC, mahigit sa 30% pang mga bata sa lungsod ng Vancouver ang hindi pa napabakunahan laban sa sakit na tigdas. At dahil dito, pinapayuhan sa ngayon ng gobyerno ang mga magulang na kumplituhin ang bakuna para sa kanilang mga anak laban sa nasabing sakit upang ang mga ito ay siguradong ligtas at hindi madaling mahawaan. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 100 mga kaso ng tigdas ang naitala sa ilang mga estado sa Amerika. At ito ay pinangangambahang lumagana pa sa mga karatig bayan at bansa sa pagdating ng spring season. Gobyerno ng British Columbia ay may nakahanda ng malaking pondo para sa iba't ibang community at mga sports events na ilulunsad sa buong probinsya nitong taon. Narito ang mga detalye na may kaugnayan sa report na ito.
Ang gobyerno ng BC ay nakapaglaanan ng pondo na may halagang $123,850 para sa 40 hosting BC grants na susuporta sa iba't ibang sports events sa buong probinsya nitong taon. Ito'y ayon kay Community Sports Cultural Development Minister Coralie Oakes. Via Sports ay isa sa non-profit organization na nagpo-promote ng sports and physical activity sa buong BC na siya ring mangangasiwa sa nasabing event. Ang nasabing programa ay paglalaanan ng pondo kada taon upang tulungan ng komunidad na makapag-organisa ng competitive sports events. Sa ngayon, ang programang ito ay paghahatian sa 25 communities sa iba't ibang rehiyon sa probinsya. Ang mga programang paglalaanan ng pondo ay ang mga sumusunod: alpine skiing, ski jumping, curling, hockey, figure skating, snowboarding, archery, baseball, fencing, racquetball, gymnastic, soccer, swimming, tennis, wrestling, and wheelchair sports. Simula 2004, ang gobyerno ng BC ay nakapaglaanan ng mahigit sa 4.7 milyon na pondo sa nasabing programa para sa buong probinsya na nakapagbigay ng reputasyon sa BC na isa sa pinakamalaking sports hosting destination. Nakakaganda din ng ekonomiya ng BC ang pag-host ng ganitong event dahil maraming local business ang nagiging aktibo at ang iba ay nagkakaroon ng trabaho. Sa taong 2014 to 2015, ang gobyerno ng BC ay nakapag-invest na ng mahigit sa $50 million para sa sports, kasama na rin ang pondo para sa mga programang makakatulong sa mga atleta, coaches at sa mga public participation. Nakakaalarma sa ngayon ang resulta ng pag-aaral na isinagawa ng Providence Healthcare dito sa BC. Ayon sa report, tumataas ang kaso ng type 2 diabetes sa mga kabataan, lalong-lalo na ang mga South Asian youth. Ano kaya ang pangunahing sanhi ng nasabing pagtaas ng naturang kaso sa kalusugan? Alamin sa report na ito. Type 2 diabetes, dating tinuturing na isang sakit ng mga may edad na, ay nagiging sakit na rin sa mga kabataan na may pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso, lalo na sa mga South Asian na kabataan sa BC. Napag-alaman ito sa pag-aaral na pinangunahan ng mga researchers sa Province Healthcare na pag-alaman na ang karamihan ng mga kabataan sa edad na 30 pababa ay may type 2 diabetes, na kung saan hindi tulad ng type 1 ay sanhi ng labis na katabaan at kulang sa exercise na lifestyle. Ang type 2 diabetes ay 2 beses na mataas sa South Asian kesa sa Caucasian at triple naman sa mga kabataang Chinese ayon sa pag-aaral. Kahit na ang mga researchers ay hindi malaman ang mga sanhi ng diabetes sa kabataan, ayon kay senior author Dr. Nadia Khan, ang pagtaas ng rate ng labis na katabaan, mataas na calorie at mataas na sugar content diet at laging nakaupo na pamumuhay ay malamang ang sanhi ng pag-akyat sa mga kaso sa kabataan. Maaari nating mapigilan ang mga ito, sinabi ni Khan sa Metro. Inaabot ng taon para umabot ng type 2 diabetes, kaya kailangan talaga nating unahin ang exercise at proper diet sa ating kabahayan. Kahit na ang rate ng type 2 diabetes ay may mababa sa mga kabataan kaysa sa mga may edad na mga pasyente, ayon kay Khan, ang sakit ay isang mabilis na lumalagong problema sa mga seryosong implikasyon sa kalusugan. Ang type 2 diabetes ay doble ang panganib sa sakit sa puso, sakit sa bato, at ito ay isang malaking panganib kadahilanan sa maagang pagkamatay ayon sa pag-aaral. Ang mga researchers ay hindi ganap na sigurado kung bakit South Asian ay mataas na rate na magkaroon ng sakit na diabetes. Ngunit ayon kay Khan, sa mga unang pag-aaral, ang populasyon ay isang dahilan ng pag-develop ng sakit na diabetes sa mga mababang BMIs. Posible na meron pang ibang kadahilanan ayon sa kanya. Maaring iasa sa dahilan ay kombinasyon ng genetic at kapaligiran, ngunit hindi pa ito alam. Si Dr. Calvin Ke, isa ring author, ayon sa kanya, kailangan ng masugong pagsusuri para sa type 2 diabetes, lalo na sa mga high-risk South Asian group na kailangang simulan sa mas batang edad. Sinabi niya ang ganitong sakit ay natutuklasan ng maaga sa mga kabataan
na nasa edad na 20 at huwag nang hintayin ang pagsusuri sa edad na 40. Una nang napag-alaman na ang type 1 diabetes ay nangyayari sa mga bata at type 2 diabetes ay nangyayari sa mga matatanda dahil type 1 ay ang uri ng genetic na nabubuo sa pagkabata. Sa ngayon, hindi na ganito ang kaso. Ang pag-aaral na ito ay inilabas noong nakaraang Miyerkules at naipublish sa Diabetic Medicine Journal. Sa Pilipinas, naging viral ang isang CCTV footage na kuha sa Bacolod Silay Airport. Ito ay tungkol sa isang babaeng nagtamo ng maseryosong damage sa katawan nang bumagsak ito sa sahig nang matisod siya sa bag ng isa pang pasahero ng eroplano. Ang masaklap dito ay hindi man lang siya pinansin at tinulungan ng may-ari ng nasabing bag. Narito ang report. Naging viral sa YouTube ang isang video footage na ini-upload ng isang kaanak upang humingi ng tulong sa publiko upang matukoy ang lalaking naging dahilan ng pagka-aksidente ng isang ali na nangyari sa Bacolod Silay Airport sa Negros Occidental noong nakarang taon. Makikita sa CCTV footage na naipost sa Facebook ni Charlotte Hofelinia, anak ng biktima, na matisod nito ang bag ng isa pang pasahero sa eroplano na siyang naging dahilan ng kanyang pagkahandusay sa sahig. Ngunit ang pinakamasaklap dito, ang may-ari ng bag ay basta na lamang umalis na parang walang nangyari at hindi niya man lang tinulungan ang biktima na si Rosario Hofelinia. Dagdag pa sa report, nagtamo pa ng mas seryosong mga injuries sa katawan ng biktima at hanggang ngayon ay patuloy pa ring ipinasa ilalim sa treatment at physical rehabilitation, samantalang patuloy pa ring nakakaramdam ng emotional trauma dahil sa nasabing insidente. Mensahe ng mga kaanak ng biktima ay tulungan silang matukoy ang salarin upang ito ay humarap sa kanyang naging kasalanan at managot sa kanyang naging kapabayaan sa nasabing pangyayari. Samantala, sa balitang may kaugnayan sa nangyaring encounter sa Maguindanao kung saan 44 na mga sundalo ang namatay, iba't ibang opinyon galing sa mga kritiko ang nagsisilabasan sa ngayon na may kaugnayan sa tunay na dahilan ng nasabing insidente. Narito ang report. Dahil sa Mama Sapano Massacre sa Mindanao, nabahira na naman ang hindi magandang imahe ng Administrasyong Aquino sa Pilipinas. Marami sa mga kritiko ang dismayado pa rin sa kilos at suporta ng palasyo upang mapabilis ang investigasyon kung sino dapat ang sisihin sa mga naging kakulangan ng gobyerno na may kaugnayan sa nasabing karumal-dumal na insidenteng kumitil sa 44 na miyembro ng Special Action Force sa panig ng mga militar. Sa kabila ng mga paliwanag, pakikiramay at suporta ng Pangulo sa mga kaanak ng mga naging biktima, tuloy pa rin ang sigaw ng ilan sa kanila. Ito yung first portion nung kung saan pa nagkaroon ng encounter. Yes. Ito po lugar na to? Oh, ito. Diyan sa Maisa na yan, diyan. Tatawid ka diyan pag ganyan. At saka majority po ng body, yung na-recover po ng local government, dito po. Dito sa, meron po diyan sa area na to, diyan. Tsaka meron po dyan sa kabila. Para sa hustisyang nararapat sa kanilang nalagas na mahal sa buhay. Hanggang sa ngayon, laman pa rin ng mga pahayagan at telebisyon sa bansa ang mga balitang may kaugnayan sa mga kontrobersiyang di umano'y naging dahilan kung bakit nagkulang ng komunikasyon ang mga militar tungkol sa nasabing operasyon. Bakit nakabuwal yung mga mais? Maraming mais na nakabuwal dito. Oy, kasi nakuha ng patay. Dito namatay ang mga asap. Maliban doon sa tulay ng dinaanan natin, ano pang daanan dito papasok? Ay, ito na lang daanan ng mga kwan. So tatawid sa tubig? Oo. Samantala, tinanggap na ni President Aquino ang pagbitiw sa pwesto ng suspendidong PNP Chief Director General Alan Purisima. Patuloy pa rin sa ngayon ang investigasyon upang linisin ang pangalan ni Purisima na siyang tinuturong nasa likod ng pagplano sa nasabing operasyon.
dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pancit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering, 2650 Main Street in Vancouver. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Come and meet our fan stop on our two locations at 5581 Victoria Street and 4915 Main Street in Vancouver. Isang magandang balita para sa mga Pilipino sa buong mundo. Ayon sa report ng Manila Standard Today, nalagpasan na ng Pilipinas ang bansang Thailand sa pagtaas ng ekonomiya nito. Nararamdaman kaya ito ng ating mga kababayang mahihirap sa bansa? Ating alamin ang mga detalye sa report na ito. Ang Pilipinas ay hindi na ang dating tinaguriang Sick Man of Asia. Ito ay nilahad ni Economic Planning Secretary Arsenio Balasican matapos tumaas ng 6.9% ang ekonomiya ng Pilipinas noong last quarter nung nakaraang taon. Dahil sa 3 taong magkakasunod na paglago ng ekonomiya, nataasan nito ang Thailand na dating growth engine of Southeast Asia. Sa kategoryang GDP growth, habang ang parehong bansa ay halos magkaparehas na porsyento ng paglago noong 2006, ang Thailand ay nagsisimula ng magkaroon ng problema sa ekonomiya nang dahil sa military coups, floods at pagkakaroon ng problema sa politika. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay nagiging matatag sa pamumuno ni Pangulong Benigno Aquino sa kanyang programang maialis ang mga corrupt na politicians at mai-improve ang investment rate simula siya ay naupo bilang Pangulo. Sa kategoryang manufacturing boom, dahil sa tumataas na foreign investment flows, lalong tumataas ang ekonomiya ng Pilipinas. Samantalang ang Thailand ay lalong bumababa ng dahil sa flood sa kanilang bansa noong nakaraang 2011, bumagsak ang kanilang investment sa teknolohiya at electronics. Ang bansang Thailand ay bumagsak sa ranking na 67 sa taong 2014 na dating 33rd sa taong 2007 sa World Economic. Sa kategoryang export surge, tumaas ng 12% last year ang export percentage ng Pilipinas sa electronics at apparels, samantalang ang Thailand ay bumagsak ng export percentage ng 2 taong magkasunod. Kasabay ng pagbaba ng industriya ng langis sa Canada, maraming mga business establishments din ang naapektuhan sa sitwasyong ito. Gaya na lang ng kumpanya ng Tim Hortons na nagbawas ng daang-daang mga empleyado nitong mga nakaraang linggo. Alamin ang mga detalye sa report na ito. Isa na namang malaking dagok sa ating ekonomiya ang pag-layoff ng halos 350 na empleyado ng Tim Hortons nitong nakaraang linggo mula sa kanilang headquarters at regional offices. Ito ang ipinahayag ng tagapagsalita ng nasabing kumpanya sa The Canadian Press. Ang lahat na apektadong empleyado ay naabisuhan na upang matugunan ang kanilang napagkasunduan na mapanatili ang ibang aspeto ng trabaho sa nasabing kumpanya. Ang Tim Hortons ay may kabuuan na 2,300 na empleyado mula sa kanilang headquarters, regional offices at distribution center sa buong bansa. Bago matapos ang nakaraang taon, naiulat na ang nasabing kumpanya ay nakipag-isa na sa Burger King Restaurant Brands International at kanilang ipinahayag na kanilang inaasahan ang malawakang pagbabawas ng kanilang empleyado. Isa sa layunin ng pagsanib ng dalawang kumpanya ay mapanatili ang makabuluhang mga antas ng trabaho ng non-restaurant employees na isa sa kasunduan upang maapruban noong nakaraang Disyembre ang kasunduan mula sa federal government na umaabot sa halagang $12.5 billion. Bagamat hindi ito nabanggit noon, Industry Minister James Moore ay natiyak ang pangako na Burger King na mapanatili ang 80% ng Tim Hortons buong corporate footprint sa Oakville at regional offices sa buong Canada. Ito ang ipinahayag ni Press Secretary Jake Enright.
Tinatayang nasa 2,000 mga empleyado sa pinagsamang opisina at 7 regional na tanggapan mula sa British Columbia hanggang Nova Scotia at isang sa US, ang paghihigpit na aabot sa 400 mga manggagawa ang posibleng maapektuhan. Ito ay isang pribadong desisyon sa negosyo at kami ay nakikisimpatya sa mga nakatanggap nitong na hindi kanais-nais na balita, ayon kay Enright. Ito ay nangyayaring layoffs ay dapat maglingkod bilang isang babala sa Tim Hortons franchises na nakasalalay sa suporta mula sa kampanya na magpalago ang kanilang mga negosyo, mga nagbabayad ng buwis na inaasahan ng mga kumpanya upang bayaran ang kanilang makatarungang kabahagi at mga mamimili na inaasahan ang Tim Hortons upang maging pinuno ng komunidad sa Canada. Sabi ng isang grupo ng mga leader ng union mula Unifor, Teamsters at SEIU Healthcare sa kanilang pahayag noong nakaraang Miyerkules. Samantala, balitang may kaugnayan sa seguridad at kapayapaan. Mga kasong murder dito sa lungsod ng Surrey sa British Columbia bumaba, ngunit tumaas naman ang bilang ng mga violent crimes ayon sa report ng RCMP. Narito ang mga detalye. Sa mga nakaraang taon, naapektuhan ang magandang reputasyon at imahin sa seguridad ng lungsod ng Surrey dito sa British Columbia. Ito ay dahil sa mga kasong murder na nangyari sa nasabing lokalidad, kung saan karamihan sa mga kasong ito ay domestic-related violence, druga at ilan pang mga nakakalulong na bisyo. Ngunit ayon sa report ng RCMP sa Lower Mainland, nitong nakaraang taon lamang bumaba na ng 30% ang kaso ng murder sa nasabing lungsod dahil na rin sa suporta ng mga otoridad, mga mamamayan at mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Samantala, sa kabila ng magandang balitang ito, tumaas naman ng 7% ang bilang ng mga nai-report na mga violent crimes gaya ng sexual assault, pagnanakaw at ilan pang mga kaso sa nasabing lungsod. Ito ay ayon sa 4th Quarter Crime Statistics Report ng RCMP para sa taong 2014. Sa ngayon, pinaigting na ng pamahalaan ng Surrey ang pagpapatupad sa mga mas maigpit na batas laban sa kriminalidad, lalong-lalo na sa mga mas delikadong lugar sa nasabing lungsod. Hello mga ka-shar! Isang linggo na naman nakasama ko kayo. Sa ating showbiz news, Justin Bieber nag-apologize sa kanyang mga fans dahil daw sa kanyang di tamang pag-uugali na sumira sa kanyang reputasyon noong nakarang taon. Narito ang report. Naalala niyo pa ba yung bad boy image na si Justin Bieber noong mga nakarang taon? Aba! Mukhang nag-iba ang ihip ng hangin at nabalita ang humingi ng public apology sa kanyang mga di kanais-nais na ginawa. Aba, ang taray! Pero mabuti na rin yon dahil naapektuhan naman talaga ang kanyang karir sa mga bad behavior niya. Pero kahit ano pa mang sabihin nila, alam naman nating isa siyang world-class performer. Kaya para sa mga fans si Justin Bieber, patuloy pa rin ninyong suportahan ang inyong idolo. Pero syempre, tignan natin kung patuloy ang kanyang pagbabago, kaya aabangan natin yan. Samantala, isa na namang world-class performer ang darating sa Pilipinas para sa isang bonggang-bonggang concert. Alam niyo ba kung sino ito? Aba! Ang idol nating si Katy Perry ang dudumugin na naman ng mga Pinoy sa Manila sa darating na buwan ng Mayo. Narito ang mga detalye. Isang star-studded evening ang magaganap sa Manila Philippines Arena dahil darating sa Pilipinas ang world-class performer na si Katy Perry. Gaganapin ang ikatlong concert ni Katy sa Manila on May 17, 2015 at ito ay pinamagatang Prismatic World Tour in the Philippines. At alam niyo bang ang VIP ticket ay 15,900? Oh, wow! So expensive pero for sure mga ka-shar, sulit na sulit ang concert na ito. Sa ngayon, ang mga fans niya sa Philippines ay excited na kaya kahit mahal ang ticket niya, siguradong dudumugin niya ng kanyang mga fans. Ika nga nila priceless, diba? Finally, ikakasal na daw si Tony Gonzaga at Paul Soriano. Well, matagal rin natin inaabangan ang balitang ito. Di ba nga mga ka-shar?
At syempre, excited na rin tayo sa balitang ito, no? Ikaw ba naman ang ihaharap sa altar ng pinakamamahal mong boylet? Aba, syempre, ibang level ng kasiyahan na yan, no? Bonggang-bongga sa happiness. Aba, Tony G, finally ikakasal na! Ito ang bonggang balita ng gumulat sa mga fans ng love team ng dalawa. Dahil finally, after 7 years, sa simbahan na rin ang tuloy nila. Aba, sa inyo, in an old-fashioned way pa niya ginawa ang kanyang pag-propose. Dahil sa bahay mismo nila Tony ginanap ang kanyang pag-propose. Kasama na rin ang buong pamilya. Siyempre, humingi muna ng blessing si Paul sa mga magulang ni Tony bago ito lumuhod. Alam niyo bang naging emotional si Tony sa pag-propose ni Paul dahil hindi pa man siya tapos sa kanyang tanong ay yes na agad ang sagot ni Tony. O diba, kilig to the max! Kaya abangan natin ang kasalang Tony and Paul 2015. Bago po kami magtapos, nais lang namin batiin ang mga espesyal na mga tao sa aming mga buhay. Nais ko pong batiin si Lolo Benny Pascual from California. Belated happy 75th birthday po. Wow, 75th birthday. Happy birthday. And happy birthday din kay Christine Noco. Thank you, Renzi Ivana, for my hair and makeup. At dito naman po nagtatapos sa aming balita para sa linggong ito. Kung kayo ay may mga issue, komento, o balitang nais ibahagi sa aming programa, maaaring mag-email lamang po sa balitangvancouver@gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Kami ay nagagalak na magpatuloy na maglingkod sa inyong lahat. Samahan niyo po kami muli sa susunod na linggo para sa isa na namang edisyon ng aming programa. Sana'y naging bahagi na naman kami ng inyong masayang araw at masaganang linggo. Mabuhay tayo mga Pilipino sa Canada. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa aming programa. Hanggang sa muli. Ako po si Lazar Oxena. Ako po si Melanie Bernal. Angel Garcia po ang inyong lingkod. Ako po si Charlene Ocampo. Ito ang Philippine News Canada. On behalf of PNC and Rayfort Media Group, kami po ay nakikiramay sa mga naulilang pamilya ng mga sundalong namatay sa Pilipinas. Condolences po. Condolences. Saludo po kami sa inyo. Come and meet our fan stop on our 2 locations at 5581 Victoria Street and 4915 Main Street in Vancouver. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pancit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering, 2650 Main Street in Vancouver.